Ang hirap pigilang mahalin ka. Ang hirap pigilang mahulog sa'yo. Marahil ay sadyang itinadhana sila dahil hindi pa man nagtatagpo ang kanilang landas, ay mayroon ng nagdudugtong sa kanila. Mia Moore Tales presents Billionaire Society 2, The Senator's Daughters, Anonymous Daddy, written by August R. Nagpupunas ng pawis si Dylan habang papasok sa back gate ng mansyon ni Senator Montemayor. Doon siya nagtatrabaho bilang hardinero. Galing siya sa pagja-jogging. Maaga pa naman kaya makakaligo at makakakain pa siya bago magtrabaho. Pagpasok sa bahay na tinutuluyan nila sa likod, ay sinalubong siya ni Alvin, security guard doon. Bro, hindi mo lamang ako sinama sa jogging? Paano kita isasama? Ang laks-laks pa ng hilik mo nung umalis ako. Malaki rin naman ang bahay na tinutuluyan nilang mga tauhan ng senador. Maganda rin ang sweldo at maayos ang turing sa kanila. Lamang ay halos hindi na nila mahagilap ang senador sa mansyon. Parang nag-aalaga sila ng mansyon na walang nakatira. Di sana, sinipa mo ako sa muka. Ako pa yung magsasorry sa'yo. Baka masugatanan pa, kutis artista ka pa naman. Naghalak-haka ng ibang mga naroon na nakarinig. Biruan na talaga nila yon. Pwede raw kasi siyang artista o di kaya'y modelo. Baliw. Tinalikuran na niya ito saka pumasok sa kwarto at naligo. Halos private garden na siya ng mansyon manirahan. May mas malaking hardin. Nasa gilid yon at nasa likod itong isang minemaintain niya. Pagpasok niya sa hardin, ay may naabutan siyang bata na nakaupo sa damuhan at nilalaro ang mga rosas. Tumikim siya. Hi. Nagulat niya yata ito dahil nanlalaki ang matang nilingon siya. Sorry po, naligaw po ako. I don't know the way out. Umupo siya sa tabi nito para hindi matakot. Anong pangalan mo? Emily po. Mukhang natatakot ito. Hindi yata sanay na kumausap ng ibang tao. Ngayon nga lang din niya nakita ang bata. Sobrang puti nito. Golden brown ang buhok, kulay asul ang mga mata, may freckles din. Sinong kasama mo? Wala po. Inahanap ko po kasi si Nani tapos I got lost na po. Maze kasi ang papasok sa hardin. Kung hindi mo kabisado ay talagang maliligaw ka. Siya lang at ang ilang security ang nakakaalam ng daan. Iatid kita palabas. Tara na. Inilahad niya ang palad sa harap ng bahay. Ngunit umiling ito. Pwede po ba? Dito muna ako. My mommy will scold me po dahil naligaw ako. Pwede naman. Dito ka muna habang naglilinis at nagdidilig ako ng halaman. I can help po. I know how to water the plants po, Manong. Mahina siyang natawa at napailing. Dylan ang pangalan ko. Ako yung nangangalaga ng garden na ito. Malawak itong umiti. Itinas pa sa ere ang dalawang kamay. Like a fairy po? With dust sila while flying? Pumalakak siya dahil magaan kausap ang bata. Tuwang-tuwa ito sa mga simpleng bagay. Hinayaan niya itong magdilig. Masigla ito at hindi na tulad kanina nung nadatnan niya. Uncle, can I pick flowers po? I want to give it to mommy para hindi siya magalit sa akin dahil lumabas ako ng walang paalam. Kanina pa niya itong kasama pero hindi pa rin niya kilala kung sino ang mami na sinasabi nito. Pasensya na Emily, pero hindi tayo pwedeng bumitas. Magagalit yung may-ari nito. Di bale, ipagpapaalam kita sa kanya para sa sunod na magkita tayo, pwede ka nang pumitas. Okay po. Isinama't binantayan niya ito hanggang sa may narinig silang sigaw mula sa labas. Mukhang hinahanap ka na ng mami mo. Nakanguso itong umili. Hindi naman po si mami yon, nani ko po. Nasa work na po siya eh. Hindi umuwi kagabi kahit nahihintay ko until 12 po. Iginiya niya ang bata palabas ng garden. Nasa labas nga ang isang unipormadong kasambahay. Hidihingal ito na animoy, kanina pang hinahanap ang bata. Bye po, Uncle! Paalam nito bago tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Ibig sabihin ay tagaroon ng bata, pero wala naman siyang nalalaman na may nakatirang bata roon at wala namang asawang senadora. Kung may bisita naman ay mababanggit yon ni Alvin sa kanya.
Kapag tapos na ang gawain niya, ay tumatambay na lang siya sa hardin. Kung hindi man, ay tumutulong sa mas malaking hardin. Totoy, tapos ka na ba sa kabila? Naabutan niya si Mang Tonyo na nagbubungkal ng lupa sa mas malaking hardin sa gilid ng bahay. May kaunting gulayan din doon na tanim ng mga tauhan. Opo, natagalan din gawa ng may batang naligaw. May bisita po ba sa mansyon? Ah, Anito sa kabahagyang umiling. Anak ni Senator. Ngayon lang ulit umuwi ang bata ngayon. Nung huli 3 taong gulang pa lang. Napakiling ng ulo si Dylan dahil sa narinig. May anak po si Senator? 1 taon na siyang nagtatrabaho sa Montemayor Residence pero hindi niya alam na may pamilya palang senadora. Akala niya'y dalaga ito. Ayon na rin sa mga balita. Oo, nasa Amerika. Doon lumaki yun at ayaw rito dahil sa chismis. Hindi na siya nagtanong pa at personal na impormasyon na yon. Tinulungan niyang matanda na ayusin ang hardin. Pagkatapos noon ay wala na silang gagawin at pwede na silang tumampay. Hindi rin naman mahigpit ang mayordoma sa mansyon. Nang sumunod na araw ay hindi na ulit niya nakitang bata. Baka nasa loob lang ng mansyon. Hindi rin daw basta pinalalabas yun at baka makita sa labas. Sa private garden ka na naman? Paglabas niya ng kwarto ay si Minda ang sumalubong sa kanya. Naka-uniforme na ito. Ang aga ha, hindi ka yata nagja-jogging. Hindi, sa kwarto lang ako nag-exercise. Wow, gaano pa kalaking katawan bang gusto mo? Parang tutubuan ka na ng ugat hanggang sa mukha dahil sa mga litid mong visible na. Tinawanan lang niyan sinabi nito bago nagtungo sa kusina. Naroon si Alvin na duty rin yata ngayong araw. Boy, kape. Sige, tugon niya. Itong si Minda, papansin ka na naman kay Dylan ah. Singhal nito sa babaeng sumunod pala sa kusina. Kerengkeng ka. Papansin ka naman. Wala naman ako sinabing masama, pal mo. Sinabi ko lang na baka tubuan na ng ugat. Anong masama ron? Palibhasa, malaki ang tiyan mo. Ganon talaga ang senaryo tuwing umaga. Lalo na kapag naroon na rin ang matatanda. Lamang ay sobrang aga ng mga itong magising at hindi na nila maabutan. Baka naman ako yung type mo. Pal na mukha mo. Angel ng babae. Naiiling na lang niyang iniwan ang dalaga. 6:00 nang pumasok siya sa maze. Hinahanap niya ang host na makitang nakalatag na ito kaya sinundan niya. Nalulunod ng halaman. Sa kabilang banda ay napalingon si Emilia sa tumikim at nakitang lalaking nakangiti sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. What? Nalulunod ng halaman. Casual na anito. Kilala naman niyang lalaki. Ito ang itinalagan niyang gardener sa private garden niya kung saan kapag pagod siya sa trabaho ay siyang pinupuntahan niya para mag-relax. Oh, noon niya lang na-realize na kanina pa siyang tulala at hindi na namalayan ang ginagawang pagdidilig ng halaman. Sorry. Okay lang. Bakit pala napapasyal ka? Hindi busy sa trabaho? Hinahangaan at tinitingala siya pagdating sa usapang politika. Kaya naninibago siyang hindi ito naiilang habang kausap siya. Hindi natatakot. Wala. Casual din na sagot niya, saka lumipat sa kabilang hilera ng mga bulaklak na forget-me-not. I took a leave. Tumango ito at inagaw na sa kanyang host, kaya nakatayo na lang siya sa tabi. Para sa anak mo? She was taken aback. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Napansin yata nito na nabigla siya kaya dahan-dahan tumango. Pasensya na, Senator. Nakilala ko kasi si Emily dito, yung anak mo. Naligaw daw siya at natakot bumalik agad dahil baka mapagalitan. Yeah. She's 10 years old. Dito na siya mag-aaral dahil wala na mag-aalaga sa Amerika. Kaya pala may freckles siya, no? Dahil galing sa bansang may malamig na panahon. Mahinang napahigikik si Emilia. No, silly. Freckles are genetic. Natural din sa mapuputi just like me. Di ba siguro napapansin na lagi ako nakapowder sa mukha? Ngayon naman ay nagtatanggal ng mga tuyong dahon at damo sa Dilana. Bakit hindi mo pinapakita? Nahihiya ka? Nakakatuwa pala itong kausap. Pakiramdam niya ay hindi niya kailangang magpanggap sa harap nito. Na-e-express niya ang totoong nararamdaman ng puso niya. Hindi naman sa ganon. Hindi rin naman kasi masyadong kita. Hindi halata. Not like Emily na sobrang puti. Siguro dahil iba ang klima sa ibang bansa kung saan ito lumaki. Emily is a product of
gestational surrogacy. 25 siya nung siyang magpakuha ng egg cell para i-froze at 27 nung maghanap ng sperm donor, saka pina-fertilize at humanap ng surrogate mother sa ibang bansa. Nagulat ako nung pagpasok ko rito tapos may pumipitas ang rosas. Tawa nito. Parang atakihin ako sa puso. Naalalang baka magalit ka kapag nabawasan ng mga rosas. Tapos anak mo pala yun. I'm not that strict naman. Ayoko lang na masisira yung mga halaman. Like tatapakan or puputol-putulin. Pero dito sa loob ng maze, bawal talaga. Doon na lang sa open garden kumuha. Bahagya niyang sinilip ang mukha ni Dylan. Kapag kasi natatamaan ng sinag ng araw ang mga mata nito, ay naaaninag niyang parang kulay blue yun. Hindi lang niya makita na maayos dahil nakatagil dito at malikot pa. Mahinay doon tumawa. Ganun na rin. Wala namang nagagawi rito maliban sa akin. Sa'yo tapos doon sa anak mo. Ayaw maglakas loob ng iba dahil bawal nga tsaka baka raw mawala sila. So, kumusta naman ang trabaho mo? Pasensya na, matanong ako. Saglit niyang tinitigan ng binata. Para itong Chinese action star dahil sa buhok na hanggang leeg. Pero nakatali at may ilang maiksing hibla na dumidikit sa mukha. Singkit din ito. Hindi gaanong matangos ang ilong pero bagay naman. Moreno rin si Dylan at mukhang nasa 6 feet pataas pa. Dahil hanggang balikat lang siya nito, gayong 5 feet 7 inches ang height niya. Senator? Napakurap si Emilia at napatuon ng atensyon sa hardinero. Yes? Sorry, may sinasabi ka? Mabutit wala kang trabaho ngayon. Baka dahil kay Emily. Gusto mong makasama ang anak mo. Mamamasyal kayo, ganon. Sabi nito bago muling bumalik sa pagtatanggal ng mga dahon. Mukha kasing malungkot ang batang yun nung nakausap ko eh. Hindi niya maramdaman ang pakikialam nito. Mas nagugustuhan pa nga niya. Siguro ay dahil nasanay siyang laging oo lang ang sagot sa kanya ng mga tao. Kung may magbibigay ng opinyon, ay siya rin ang tatanungin kung papaya. I was planning. Nag-aatubiling sagot niya dahil ang totoo ay wala siyang planong lumabas kasamang anak. Hindi naman sa ikinakahiya niya ito. Pinoprotektahan lang niya ang bata sa mga anumang nakaambang panganib. Yes, maganda nga yun. Maybe I should rent a place or something. What do you think? Pwede. Pero mag-enjoy ba rin ng bata? Maybe. Kasi baka mapanganib dahil sa trabaho mo, no? Mabait ka sa lahat at walang maruming gawain. Pero hindi naman yun makikita ng lahat. May magagalit at magagalit pa rin talaga. Pwede nga yun, mag-rent. Ang tanong, mag-rent ng ano? Ikaw na nagpaplano You wanna join too? Nako, hindi senator. Nagbibigay lang po ako ng suggestions. Bawal ba? Sorry. Ang simpleng usapan nila ay naging madalas. The private garden turns to be her escape place. Safe place, a haven. Doon lang kasi nararamdaman ni Emilia na normal pa rin ang buhay niya. Pwede pa rin naman pala siyang maging totoong tao, yung hindi nabubuhay sa ekspektasyon ng grupo at publiko. Hapon yun at kagagaling lang niya sa Senado. Dapat ngay hindi pa siya uuwi. Mabuti na lang at tatapos sa gadang hearing. Nagbihis lang siya at dumiretso na sa maze. You're here. Ang aga mo Dito ka na ba talaga naglalagi? Senator, magandang hapon po. Nito habang nagbubungkal ng lupa. Maglilipat ako ng halaman. Masyado na kasing marami at siksikan dyan sa may pinto. Kadarating mo lang? Yes. Nasa school pa yata si Emily O baka namasyal sa labas. I don't mind her going anywhere though, basta may kasama siyang securities. Nasa staff quarters si Emily, sumama sa nani niya. Nito, nalukot ang ilong ni Emilia. What is she doing there? Tumigil ito sa ginagawa at pinanood siyang kunin ang phone sa bulsa ng suot na high-waist shorts. Anong gagawin mo? Bawal ba siya doon? Hindi naman marumi sa staff quarters, Senator. Alanganin siya napangiti. No, it's not like that. At nahusgahan pa siya dito, muntik siyang mapailin. Inaalala ko lang na baka makaistorbo yung batang yun sa gawain. Masyado pa namang bibot matanong. Kapag lumaki, pwede rin maging public servant, no? Like mother, like daughter and the thing. Hindi sila ganong close ni Emily. Siguro, isa na sa mga dahilan ay hindi naman ito lumaki na kasama siya. Kung mabibisita naman niya ito sa ibang bansa ay sobrang madalang dahil sa trabaho. Kailangan pa niya ng clearance para makaalis ng bansa. At dahil na rin sa trabaho niya mismo, umiling siya. Ayokong tularan ako ng anak ko. Tuluyan itong binitiwan ng hawak na shovel.
Nakaupo siya sa love seat na naroon sa gilid at napalunok siya ng dahan-dahan itong humakbang papalapit. Pagkatapos ay umukulo para magpantay silang dalawa. Bakit naman? Mahirap sa politika. Anya. Gusto ko nga sanang umayaw kaso hindi naman pwede. Nanghihinayang ako sa mga taong matutulungan ko pa. She has foundations all over the country. May private at may kaakibat na politika. Marami na rin siyang natulungan. Maraming tao ang humahanga, nagtitiwala at gumagala. Laging may mga matang nakatingin sa kanya, kaya dapat pulido ang bawat kilos niya. Sa bagay, magulo rin pala. Oo, sobra. Sagot niyang nakaiwas ng tingin sa binata dahil umupo na talaga ito sa harapan niya. Pwede bang lumayo ka ng konti? Ngumisi ito bago bahagyang umatras. Sorry. Nito na mukhang hindi naman sincere. Pwede ko bang tanong ngayon kung nasa yung tatay ni Emily? Okay lang kung hindi pwede Baka sabihin mo, masyado akong matanong gayong hindi naman tayo close. Dahil halos 2 linggo pa lang tayong nag-uusap Sa pagkakakilala niya sa binata, tahimik ito at suplado. Ayon na rin sa mga naririnig niya kapag nagbubulungan ng mga kasambahay. Pero wala sa mga sinasabi ng mga ito ang tama. Masaya nga itong kausap at madaldala. Samantalay na natiling tahimik ang babae, kaya nahinuha ni Dylan na ayaw nitong pag-usapan. Iniba na lang niya ang topic. Ilang taon ka palang nagsimula sa politika, Senator? Sa pagkakatanda ko, 2 years ka na sa Senate, no? Mukhang mas nai-stress ito nung nasa national stage na ng politika, kaya gumawa ng hardin na ito lang ang makakapasok. At sakto naman na noon ay naghahanap siya ng trabaho. I was 25 when I became a counselor sa Buena Vista, Marinduque. And then ran for vice mayor, nanalo. Mayor, nanalo rin. Puro 1 term lang. And then at that time, my father was a senator and about to retire so he asked me to run instead of him. Nanalo rin. Hindi nakapagtataka. Mayaman ang mga Montemayor. Tahimik pero sobrang yaman, kaya malakas ang suporta kay Emilia, kaya nananalo agad. Maayos naman itong magpalakad at walang bahid ng korupsyon. Ang galing Nung una, I was enjoying. Nakakatuwang makipag-usap sa mga tao, but then when I was in the Senate, doon ako parang nauubos. Mas mahirap na pala. Ang daming kalaban. You don't trust them even when they're friends. Nailing siya. Kakaiba talaga yung takbo sa politika, no? Natahimik silang dalawa. Tila pinapakiramdaman lang ang isa't isa, ngunit kakatuwang panatag siya at hindi naiilang. Madilim na kaya bumukas na mga solar light sa paligid, kaya naman parang naging mas maganang ambience. Uncle! Napalingon siya sa maliit na boses na tumawag sa kanya. Mukhang hinahanap siya ni Emily. Uncle, are you here po? Nag-asa ko kay Kuya Alvin and he said po na hindi ka pa umuuwi. Sinulyapan niya si Emilia na nakakunot ang noo at inaabangan din ang paglitaw ng anak galing sa maze. Uncle, Mommy, you're here too. Napatda ito na makitang naroon din ang ina. Tila nagdalawang isip ang bata kung tutuloy ba sa paglapit. Nagtataka tuloy siya at mukhang hindi close sa mag-ina. Lapit ka, baby girl. Dahan-dahan itong lumapit, mukhang nag-aalangan. Nag-uusap lang kami ng mami mo. Bakit mo ko hinahanap? Nakalabi itong umili. Galing po ko sa school. I wanna play po sana. Tinapik ng senador ang space sa tabi nito at doon dahan-dahang umupo ang bata. Were you a good student in school, Emily? Yes po, Mommy. Mahinang sambit ng bata habang nakatungo at pinaglalaruan ng mga daliri. Nakasagot po ako sa recitation. Ayaw sana niyang makialam sa usapan na mag-ina, ngunit nagiging mabigat ang atmosfera kaya sumabad na siya. Very good naman palang baby girl na yan. Anong gusto mong premyo? Hindi naman ito humihingi ng mahal. Masaya na ang bata sa isang tangkay ng kahit anong bulaklak o di kaya'y pinagdodrawing niya sa papel o ginagawa ng origami. Origami po, shaped like a bird ulit. Another color naman po, hindi na orange lagi. Nakalabing anito. Wala naman pong orange na bird, Uncle. I'll just buy you dresses and painting materials, Emily. Huwag mo nang abalahin ng Okay lang, Senator.
Kapag tapos naman na ako dito sa hardin ay wala na akong ginagawa masyado kung hindi tutulong sa gawain ng iba. Nilapitan niya ang bata at hinawakan ng dalawang palad. Mataas ito sa kanya dahil nakaupo siya sa lapat kaya tiningala niya ito. Sa weekend, tuturuan kitang gumawa. Gusto mo ba yon? Nilingon ng batang ina, mukhang humihingi ng permiso. Mommy, kanay po? Bumuntong hininga muna si Emilia at mukhang wala nang magagawa, kaya tumango na lang. Ano pa bang magagawa ko Pinagtulungan niyo na ako. Nagtawanan at nag-appear silang dalawa na ikinasama ng hilat siya ng mukha ng senadora. Hindi tinitignan ni Dylan si Emilia sa titulo nito, sa pagiging senadora nito, sa pagiging mataas na tao nito sa lipunan. Nakikita niyang babae bilang isang vulnerable at malungkot na babae. Kaya kapag magkasama sila, ginagawa niya lahat para mapasaya ito at kahit na papano ay maging magaan ang nararamdaman nito. Close na kayo ni Senator Montemayor? Tanong ni Alvin nung lunchtime. Nasa labas siya ng maze at nagpapahinga rin. Magtatanim siya ng mga bulaklak at hindi pa tapos ang pagbubungkal niya. Parang laging nauwi sa gabi tapos dumediretso sa maze. Doon kayo nakikita, no? Hindi niya ito pinansin at nagsimula ng kumain. Sabado yun. Ilang araw na ring hindi ulit umuuwi si Emilia at busy na naman yata sa Senado base na rin sa napapanood niya sa telebisyon. Ang anak naman nitong si Emily ay kahapon pang hindi nagpapakita sa kanya. Hindi naman siguro nito nakalimutan ang kasunduan nilang dalawa. Baka malaman namin, ikaw ng bagong boss dito Baliw. Tos, baka nga, close rin kayo ni Miss Emily. Yan nga Inginuso nito ang batang papalapit. Mataas na nakatali ang alon-alon na buhok. Nakasuot ng light blue highway shorts, puting knitted shirt at ballet flats. Uncle! Ibinaba niyang platong hawak sa maliit na mesa sa gilid. Emily! Hindi ko po nakalimutan ang promise natin last week po. High pitch ang boses na anito. You're done eating na po ba, Uncle D? Tapos na. Ikaw, kumain ka na ba ng lunch? Sino kasama mong kumain? Si Nani po tsaka si Lola Sol. Sagot nito. Tara na po? Ang mami mo. Simpleng tanong niya. Narinig pa niyang pagtawa ni Alvin na abala pa rin kumakain. Saglit lamang itong nginitian ng bata at muli siyang binalingan. My mom brought so many papers and painting materials po para raw sa activity nating dalawa. Masayang balita nito. Sa study room ko po raw tayo gagawa, Uncle. Ha? Hindi pa siya nakakapasok kailanman sa loob ng mansyon. Kung nakakapasok man hanggang sa kusina lang. Kaya nakakagulat na aabot siya sa study room ng bata. Hindi ba pwedeng dito na lang o kaya sa maze? May table din naman doon. Kumamot ito sa pisngi. Bawal pong ilabas yung mga painting materials ko mabibigat din po. Napakamot siya sa braso. Sige na nga, pero maliligo at magbibihis muna ako Susunod na lang ako doon, mauna ka na. Okay po. Pinanood niya itong nagtatatalon pabalik sa mansyon. Mukhang sa likod ito dumaan dahil doon nakaabang ang nani nito. May isang security rin ang nakamasid. Hoy, makakapasok sa mansyon Isarap mo nga yung bibig mo, Alvin. Angil niya sa kaibigan bago pumasok sa loob ng staff quarter habang dalang plato. Mabilis lang siyang naligo at saka nagsuot ng green t-shirt at black sweatpants saka lumabas. May ilang kasamang tauhan siyang nakasalubong at nagtatanong na maiksi lang niyang sinasagot na may gagawin. Ang gawain sa hardin ay baka ipagpatuloy na lang niya sa ibang araw. Mas mahalagang anak ni Senator kaysa sa hardin nito. Siguro? Emily, ano ginagawa mo riyan? Naabutan kasi niya ito sa ibabang bahagi ng baitang patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Iniintay mo ko? Opo. Tumayo na ito at inakay siya paakyat. I'm so excited na po, Uncle. Kapag dumating si Mommy, let's try to ask her po kung sasama siya po. Ikaw yung mag-ask po, Mahina siyang natawa. Oo naman, bakit ba hindi? Habang umaakyat sa paikot na hagdan ay hindi niya mapigilang ilibot ang tingin sa paligid. Ang railings ay silver at gold ang kulay. May malalaking chandelier at paintings. Tipikal na elegante at pangmayamang mansyon. Kailan siya uling umuwi? I don't know po. Nakangusong sambit ito, pabulong. Hindi naman po kami laging nagkikita kahit umuwi siya
Busy pa rin po kasi si Mommy kahit na nandito. Nasa home office lang lagi at busy pa rin sa work. Gabi nang dumating si Emilia. Halata sa mukha nito ang pagod nang sumilip sa study room ng anak. You're still not done yet? Sa kabilang banda ay usisa ni Emilia sa dalawa. Umupo siya sa pink couch at pinunood ang dalawa na sobrang invested sa pagpipinta. Where's the origami, Emily? Sawi sa kanya ni Dylan. Saglit na lang to, Senator. Napairap siya at ginawang komportable ang katawan sa couch, saka pumikit. Pinapakiramdaman lang niyan dalawa na naghahagikikan habang nagpipinta. Hindi niya namalaya na nakaidlip pala siya at nagising lang sa pakiramdam na lumulutang. Dito po ang room ni Mommy, Uncle. Boses ni Emily ang kanyang narinig kasunod ang pagbukas ng isang pinto. Sa kama niya po. Thank you, Uncle. Mukhang close na nga talaga ang anak niya sa lalaki. Marami kasing pagkakapareho ang mga ito kaya nagkakasundo. Tatawagin ko po si Lola Sol para makapagpalit si Mommy ng clothes. Doon na niya iminulat ang mga mata. Nanlalabo pa nung una at hindi maaninag ang dalawa dahil sa dim na ilaw sa kanyang kwarto. Ako na, I can manage. Anya. Sorry po, Mommy. I'm noisy while you sleep. Bumangon siya at hinaplos ang buhok nito. It's okay, honey. Sleep ka na dahil pagod ka maghapon sa pagpipinta at paggawa ng project niyo ni Uncle Dylan mo. Humalik sa pisngi niya si Emily na ikinabigla niya. I love you, Mommy. Good night. Napalunok siya upang pigilan ang biglang pag-usbong ng hindi maipaliwanag na damdamin. Unang beses siyang hinalikan ng anak bago matulog. At unang beses din niyang marinig ang tatlong salitang sinabi nito. I love you too, anak. Sleep ka na rin po. Good night po. Uncle, good night din po. Maligayang paalam ng bata saka nagtatakbo palabas ng master's bedroom. Naiwan silang dalawa ni Dylan. Nakatayo ito sa gilid ng kama habang siya naman ay nakaupo. Tiningala niya ito. Hindi ka pa rin aalis? Mukhang sobrang busy na naman sa Senado Napapanood ko sa TV. At saka, kalatin sa social media. Sa halip ay anito. Pagod ka na naman. Bumaba siya mula sa kama. Hindi na nag-abalang buksan pang ilaw. Diretso siya sa banyo. Naligo saka nagbihis at sa walk-in closet na lumabas. Hindi niya inaasahan na naroon pa rin ang lalaki paglabas niya. Nakatayo pa rin sa gilid ng kama. You're still here. Marahan itong tumango. Sisiguruhin ko lang na matutulog ka na bago ako umalis. Oh, nabanggit ni Emily na kahit gabi ka na umuwi, nagtatrabaho ka pa rin at minsan hindi na nakakatulog. Bumuntong hininga si Emilia. Hindi rin pala yun nakakalusot sa anak niya. Pati ang pagpupuyat niya ay nalalaman nito. Matutulog na. Ewan niya kung bakit sinusunod niya ito. At ewan niya rin kung bakit komportable siyang naroon ito sa kanyang silid at nakabantay sa pagtulog niya. Normal ba yun? Ang magtiwala sa isang taong hindi naman niya lubusang kilala? Kinabukasan, gumising siya na maaga kahit maiksi pa lang ang tulog dahil gusto niyang sabayan ng anak na kumain ng agahan bago ito pumasok sa school. Morning po, Mommy. Bati nito sa kanya pagpasok niya sa dining area. Nagsisimula na itong kumain. Magwo-work na po kayo? Yes, sasabayan muna kitang kumain at ihahatid sa school bago ako mag-work. Hindi niya yon gawain. Kaya nga sa ibang bansa niya pinatirang anak ay para hindi siya magkaroon ng attachment dito at hindi ito masanay. Nagpasya lang siyang magkaroon ng anak para may magmamana ng mga ari-arian niya. Hindi dahil gusto niya ng pamilya. At para nga rin sa kaligtasan nito. Talaga po? Yes, kaya kumain ka na. She's not capable of loving someone. Sa kanya, ang pagmamahal ay sagabal lang sa gusto pa niyang marating sa buhay. Mommy? Yes? Sakay na sila ng Ford Ranger nito. Wala siyang driver dahil mas gusto niyang siya yung nagmamaneho. Wala siyang tiwala sa ibang tao. Kahit nga mga security na lagi niyang kasama ay hindi niya pinagkakatiwalaan ang buhay niya. Lumingon sa labas ng bintana si Emily bago nagtanong. Bakit po? Ikaw yung naghatid sa akin. Ayaw mo ba? Hindi lang po ako sanay. Sorry po. Happy po ako na ihahatid niyo ako.
Tinanguan lang niya ito bago nag-focus sa pagmamaneho. May kotse sa unahan at security rin na yon. Thank you, Mommy. You're welcome, Emily. Binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti. Kapag hindi ako busy, ihahatid ulit kita. Lumalambot na ba ang puso niya? At dahil yun sa kanyang hardinerong si Dylan, natutunan niyang gawin ang mga bagay na wala sa kanyang plano. Pagdating sa tapat ng gate ng Universidad de Esteban, ay ang security nang nagbukas ng pinto para sa bata. Goodbye, Mommy. Thank you po. Arito pa bago tuluyang bumaba. Study well, Emily. Diretso siya sa Casa Castillo matapos yon. Birthday ng isa sa kasamahan niya sa grupo. It's not really a group. Hindi rin naman sila magkakaibigan tunay. Senator, you're here! Salubong sa kanya ni Leonor de la Paz. Hi Leonor, happy birthday. Nasa loob na sila maliban lang kay Alejandro. May inaasikaso pa yata pero as per Javier said, may kinalolokohan. Kibit balikat na wika nito. I don't know. Wala siyang pakialam sa personal na buhay ng mga kasama sa grupo. Ang concern niya ay ang sarili. They're not really friends, just an acquaintance. Wala nang choice kundi sumunod dahil sa kanila na ipamana ang kung anumang meron sila ngayon. Ang ninuno nila ang magkakaibigan talaga. At kasama nila sa grupo ang apo ng founder na si Juan Gabriel Castillo. Wala ring pangalan ng grupo hanggang sa nabansagan na lang silang Billionaire Society, samahan ng mayayaman. Emilia! Bati ng isa pang babae nang makalapit sila sa tipon. Nakipagbeso siya dito. Lovey! You're glowing, Senator. Are you in love? Gosh, that's gossip ever. Mahina lang siyang tumawa. Of course not. Wala sa vocabulary ko yan. Sure, ani Leonor. Love is just an unnecessary complication in life. Nagsimula ang maiksi at formal na program para sa birthday celebrant. Hindi naman enjoyable dahil parang business conference lang yon. Formal at elegante. Oh wait, ani Lavinia nang matapos ang programa. I heard something about Alejandro from Javier. Ani to saka tumawa. What is it? Mas lumapit ang babae para sabihin na narinig nitong balita tungkol kay Alejandro Montenegro. May natitipuhan daw na babae sa club. Gosh, image wrecker yun kung totoo man. Sabi pa ni Javi, dancer daw. What if prostitute na rin yun? Oh, sabay-sabay na reaksyon nilang lahat. Siya ang una nakabawi. Emilia shook her head and drank her juice. Maybe it's just a nonsense gossip from him. Knowing Javier Santillan, maraming maling impormasyon. Basta lang may maibalita. Nanlalaki ang mga mata ni Leonor na lumingon sa kanya. But what if it's true? Sayang naman siya. Crush ko pa naman yun sa Alejandro. Agad na umangil si Lavinia. Shut up, De La Paz, he's mine. Umalis din siya nung hapon dahil mas gusto niyang tumambay sa private garden niya kaysa makipagyabangan sa mga kasama. Mas gusto niyang katahimikan. Hindi na siya nagbihis at pagbaba ng sasakyan ay doon na dumiretso. 7:00 na yun ng gabi. Dylan? Para siya nakahinga ng maluwag nang madatnan doon ang binata. Emilia, nandito ka. Samantala'y hindi akalain ni Dylan na pupunta sa hardin ng senadora dahil gabi na at mukhang galing pa ito sa trabaho. Galing ka sa trabaho? Naglakad ito papalapit sa love seat kung saan siya nakaupo at umupo sa espasyo sa tabi niya. No? Bagay na bagay sa babae ang suot itong emerald green suit coordinate na pinaresa ng ganun ding kulay na sandals. Okay. Nanatili silang tahimik. Mayat-mayan sulyap niya sa dalagang nakatingala sa kalangitan na walang bituin. Napapalunok si Dylan dahil sa hindi mapigilan damdamin na unti-unting umuusbong para sa senadora. Emilia. Yes, may sasabihin ka? Sa dalas ng kanilang pagkikita sa pribadong hardin, nahulog siya rito. Ilang buwan na nga ba simula nung una? 3 buwan. Nakakahiya. Pagdadalawang isip niya, wag na nga lang. Silly Dylan. Nakangiting anito. Ang handbag na dala ay ipinatong sa espasyo sa kanilang pagitan. What is it? Pagkaksyang natawa bago bigong umiling.
Hindi ko na kayang pigilan, Emilia. Sorry pero gusto na kasi kita. Is that it? Hindi siya umiwas ang tingin nang harapin siya nito ng buo. Nakangiti. Ang mga matay na sisinagan ng ilaw, kaya parang diamanteng kumikinang. Sorry, Senator. Alam kong langit ka't lupa ako. Hindi tayo bagay. Hindi ko dapat ito nararamdaman ngayon kung una pa lang ay pinigilan ko ng sarili ko dahil alam kong wala ka namang intensyon sa pagpunta rito, kundi ang magpahinga sa maingay at nakakapagod na trabaho mo. Yumuko siya at sinabunutan ng sarili. Sorry, Emilia. Pasensya ka na. Alam kong dapat hindi ako umamin dahil, ang hirap naman. Mapait siyang tumawa. Ang hirap pigilang mahalin ka. Ang hirap pigilang mahulog sa'yo. Alam kong hindi mo priority ang pakikipagrelasyon. Sorry. Gusto niya suntukin ang sarili dahil walang ibang pumapasok sa isip niya sa mga oras na yon, lalo na tahimik lamang ang babae. Hindi ko intensyon makasira ng pamilya, Emilia. Hindi ko hilingin na mahalin mo rin ako dahil alam ko may pamilya ka na. Nakakaya itong ginagawa ko. Sorry. Are you done? Muling napalunok si Dylan at mas lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa lamig ng boses ito. Diretso nakatingin din sa kanya na tila ba hindi apektado. Sorry. Oo. You don't have to feel sorry because I feel the same. Natulala siya sa narinig. Ha? Sa unang pagkakataon ay narinig niya malakas na halakhak ng dalaga. Walang pagpipigil, walang pag-aalinlangan, walang iniisip na baka may makarinig na ibang tao. Malaya. Ganon din yung nararamdaman ko, Dylan. And you don't have to apologize because there's no family to break. I had a child through surrogacy. Bakit? Naguguluhan tanong niya. Biglang nawalang kaba at napalitan ng kuryosidad. Ibig sabihin, si Emily ay, wala siyang ama. I only had her thinking that I only need a child. Hindi kailangang may ama siya para maging pamilya kami. Kaya ko siyang buhay na walang ibang kasama. You know, I don't believe in love. Hindi kailanman pumasok sa isip ko yung magmahal. I'm sorry you'd hear this. Ang paniniwala ko nun, ang pagmamahal ay sagabalan sa mga plano ko sa buhay. At kung magkakaroon man ako ng lalaking mamahalin yung papasa sa standard ko, yung mas mataas ang estado kaysa sa akin. Napabuntong hininga na lang siya sa bawat katagang naririnig mula sa mga labi ni Emilia. Alam na agad niyang bagsak siya. Napansin yata nito ang reaksyon niya kaya inabot nito ang dalawa niyang palad. Hindi nito alintana ang dumiroon. Nakaramdam pa siya ng hiya dahil magaspang ang kanyang mga palad kumpara sa makinis at malambot nitong kamay. Pero hindi pala kailangan ng standard kung tatamaan ka talaga ng pag-ibig. Mahina siyang natawa. Lalo na't hindi naman ako pasok sa standard mo. You even passed it, Di. Talaga? Yes. Plus you taught me many things. You changed me. Alam mo bang inihatid ko sa school si Emily kanina? Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Isa yon sa pinagparamdam ng bata sa ina. Talaga? At masaya siyang nangyari na yung kaninang umaga. Tuwan-tuwa siguro si Emily. Oo, yata. Mahina siyang natawa. Sobrang gusto kita, Senator Montemayor. Ako rin. I like you so much. Pareho silang nagmamahal. Ngunit ayaw ni Emilia na sabihin at ipagmalaki sa lahat dahil natatakot siyang mahusgahan. Natatakot siyang mawalang kontrol niya sa lahat. Natatakot siya na baka masirang reputasyon niya sa politika at sa grupo dahil kilala siya bilang aristokratang hindi naniniwala sa pag-ibig. Bakit? Tanong ni Dylan isang araw. Akma kasi siya ditong hahawakan sa palad at pasimple siyang umiwas. Nasa patio sila ng mansyon kasama rin nila si Emily na nagpapaturo na naman ng origami at sa bagong ideya sa pagpipinta. Bahagya siyang umiling. May kasama tayo. She can take a risk. Ewan ba niya, alam niyang kahit nakangiting tumatango si Dylan ay nasasaktan ito. Itinuon na lang na lalaking atensyon sa kanyang anak na nakangiti at paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. Mommy, you don't have work po today? Umiling siya. Wala, Emily. Pero aalis siya mamaya dahil may meeting siya sa foundation. Wala naman siyang gagawin sa umaga ng araw na yun
Kaya ibinigay niya sa anak at sa binatang unti-unting sumisimangot sa tuwing bahagyang hinahaplos nang hinduturo ng likod ng kanyang palad. Talaga po? Pwede po tayo mamasyal po? Napapansin niyang hindi na ito nauutal kapag kausap siya. Mukhang nasanay na rin sa kanyang bata. I have a meeting later this afternoon. I can come with you eh. Kung gusto mo, magpasama ka na lang sa nanay mo or kay Uncle Dylan mo. Meeting son. Napanguso siya ng bahagya na naman niyang maramdaman ng daliri nitong humaplos sa kanyang balat. Foundation. Sige. Tango nito sa kabinalingan ng bata. Saan mo gusto mamasyal? Sasamahan kita. Just don't forget to bring securities with you guys. Kahit hindi na. Tutol ni Dylan. Kaya kong protektahan ng anak mo, Senator. Paano? Umiling ito, hindi makapaniwala. Hindi mo binasa ang profile ko. Just your name. Pangalan at mukha lang nito nakita niya sa profile. Nang mag-apply itong hardinero, ay hindi naman siyang nag-review ng buong details ito dahil wala siyang oras para doon. Ang mahalaga'y kilala niyang pangalan at mukha nang hindi siya nabibigla na may bago palang tauhan sa Montemayor residence. Ex-military ako. Oh? Nabiglang reaksyon ni Emilia. Natawa si Dylan dahil doon. Hindi ka naniniwala? No, I mean, how? That came out wrong, but how old are you again? Amused na anito. 32. Naikiling niyang ulo sa gilid. 5 taon palang tanda niya rito. Pero bakit bata pa itong umalis sa army? Pero umalis ka ba o umiling ito, nagngingit-ngit ang baga? Terminated by assault. Hindi rin nakalagpas sa mga mata niya ang paniningkit ng mga mata nito at tila ba nagbabagang mga mata nito sa hindi maipaliwanag na. Galit? Can I ask why? Malambot at marahang tanong niya. Mukhang hindi nito gustong pag-usapan yon. Nagkibit balikat ito bago tumayo at bahagyang lumayo sa dating pwesto. Sumunod siya rito. Mukhang ayaw iparinig kay Emily ang dahilan kaya sinundan niya ito sa kabilang bahagi. Na-frame up ako. Nagngangalit ang bagang nasambit ito sa mahinang boses. Pagbalik galing sa hindi matagumpay na operasyon, may pinapipirmahan sa akin ng siraulong Castellano na yon. Report na nagsasabing ako yung dahilan ng pagkakamali. Siyempre, hindi ako pumayag. Pero pinilit niya ako at ginamit ang ranggo niya laban sa akin. Lumaban ako at hindi ko alam na may ibang mga sundalo palang nasa labas bilang witness. Nakarating sa taas, wala man lamang paglilitis. Tanggal agad ako. Wala na siyang pakialam kung may makakita man. Alam naman ng mga tauhan niyang magkaibigan sila na lalaki. Hinaplos niya ito sa likod para pakalmahin. Halata kasi sa katawan nito na nagpipigil lang ng galit. Castellano? Hindi ko makakalimutan ang mayabang na Sebastian Castellano na yon. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang yabang na mukha niya habang pinipigil ako na makasamahan naming sundalo na gulpihin siya. She knows someone named Sebastian Castellano. A military captain. Iisa lang ba sila ng kakilala? Pero mabuti na ring natanggal ako. Bulong nito. Inabot ang kanyang kaliwang palad at ikinulong sa palad ito bago pa ulit-ulit na kinintala ng halik. Hidayaan niya ito. Hindi ako papayag na gagawin nila akong scapegoat. Gaganti ako sa legal na paraan. Hindi katulad ng kaduwagang ginawa nila. Hayaan mo na, Dylan. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka. Tahimik ng buhay. Isipin mo, paano kung hindi ka natanggal? I'm not saying it's okay you get terminated, but what if hindi nga? Hindi tayo magkakakilala. Sa wakas ay tila gumana ang pakiramdam nito. Mahina itong tumawa saka muling hinagka ng mariin ang palad niya. Nag-escort kami sa mga high-profile person, Emilia. Hindi rin malabong hindi tayo makikita. Pero hindi ako kumukuha ng security sa military, love. Love? Natigilan siya. Ha? Nabigla rin siya na tawagin ito sa endearment na yon. Wala. Hindi eh. Humalakak ito. Tuluyan ang nakalimutan ng kaninang ipinagningit-ngit ng loob. Narinig ko, tinawag mo ako love. Pakiulit nga, ang sarap pakinggan eh, sarap sa tenga. Wala akong sinabi. Binawi niyang pala dito saka tumalikod. Ngunit nagulat at napahalakak siya nang humabol pala ito at niyakap siya mula sa likod saka kiniliti. Meron talaga, narinig ko. Malakas pa rin ang pakiramdam at padinig ko kahit 3 taon na ako wala sa militar, Emilia. Pakiulit, love, please. Oo na, stop tickling me first. Dylan, ano ba?
Nakalimutan nilang nasa labas sila. Marami ang makakakita, marami ang makakarinig, ngunit nawalan sila ng pakialam. Tila ba nagkaroon sila ng sariling mundo. Mommy? Uncle? Nasa rurok na sila ng kasiyahan nang biglang marinig ang boses ng kanyang anak. Ibinulusok sila pabalik at natauhan. Emily, napapalunok na nilapitan niyang anak na kunutan noo at nagtataka. Anak, let me explain, okay? Samantala, gustuhin man ni Dylan na ipagsigawan ang relasyon nila ni Emilia, ay nauunawaan naman niyang pangamba nito. Pero masakit pa rin kahit tanggap niya. Is Uncle Dylan your boyfriend po? Maliit ang boses sa usisa ng bata. Saglit siyang nilingon ni Emilia saka bumalik sa anak ang tingin. Handa na siyang itanggi. Handa siyang umiti sa harap ng bata para itago ang sakit. Hinihintay na lang niyang bumukang mga labi ng senadora at sabihin sa bata ang isang maling impormasyon. Anak, listen. Okay po. Mabait na sagot ng bata at sumulya pa sa kanya habang kunot ang noo. I will listen carefully po. Yes. Nahigit niya ang kanyang hininga sa maiksing kumpirmasyon na yon mula kay Emilia na mabilis din itong sinundan ng paliwanag. Boyfriend ko si Uncle Di mo. Is that okay with you? Hindi siya nakakilos agad. Nanigas ang katawan niya sa sobrang pagkabigla. Pakiramdam niya'y namumula ang mukha niya dahil sa sobrang init niyon, pati ang kanyang tainga. Emilia. Nakangiti siyang nilingon ng senadora. Ang humihikbing anak ay yakap na nito. Stop crying, baby. Ayaw mo ba sa kanya? It's not like that po, Mommy. Pilit itong salita. I'm so happy po kasi may daddy na ako. Hindi na ako aawayin sa school because I don't have mommy and daddy. Laging nani lang po yung kasama ko kasi. Napaiwas siya ng tingin sa narinig mula kay Emily. Wala itong nababanggit sa kanya ng ganoon. Palaging masasayang kwento lang tungkol sa pag-aaral nito. Anak, sorry. Mahigpit nitong niyakap ng ina. Ang isang palad ay inilahad ng bata upang palapitin siya. Kaya naman pinagbigyan niya ito at ikinulong ang dalawang babae sa kanyang bisig. Sorry, Emily. Hindi laging nakakasama si Mami sa school mo dahil busy. Nakinig lang siya sa usapan na mag-ina habang yakap ang mga ito. Nanatili siyang tahimik. Nakita pa niya si Mang Tonyo na nakasilip at ang nani ng bata na nakatingin at pinapanood na sila. May ilan pang kasambahay ang kunwaring naglilinis sa labas pero nakikinig naman. Maya-maya ay kumalasa sila sa yakapan. Is that really true po? Your mommy's boyfriend? Masayang hiyaw ng bata na pumapalakpak pa sa harapan niya. Nakabawi na sa drama kanina na mag-ina. Nag-aya si Senator Montemayor na magtungo sa library at doon na sila mag-uusap dahil dumarami na nga ang audience sila. Totoong saya ba yan? Biro niya. Parang hindi naman. Tahimik sa tabi si Emilia at sila lang ng batang nagkukwentuhan. Mukhang pinag-iisipan na nito ang plano kung paano kakausapin ang lahat ng tauhan para itago ang sikreto nilang dalawa. Opo, I'm so happy po. Masaya siya sa mga sumunod na araw. Sa umagay nasa hardin siya. Minsan ay maghapon kapag kailangang magbungkal ng lupa at magtanim ng bagong halaman. Sa gabi naman, kasama niya mag-ina doon at doon sila nagkukulitan na parang isang pamilya. Pero hindi pala sapat sa kanyang ganoon. Ang gusto kasi niya, ipagsigawan at ipagmalaki si Emilia sa lahat at ganoon din ito sa kanya. Pero sa tuwing naririnig niya ang mga tawanan at sagot nito sa interviews, ay nasasaktan talaga siya. Ang hirap magpigil ng totoong nararamdaman. What do you mean, Dylan? Sorry, Emilia. Umiiling na niya. Alam kong wala akong karapatan na magsabi nito pero hindi ko pala kaya na nagtatago lang ako. Itinatago mo ko. Ang pangarap ko kasi kapag nagmahal ako, all out ipagmamalaki ko sa lahat. Akala ko ba naiintindihan mo ko? I thought you know and understand why I hide you. Why I don't show you to the public. Pagak siyang napangisi. Alam ko, naiintindihan ko nga Sobra-sobra pa pero pagod na ako.
Napapagod din ako na sa private garden lang tayo lagi magkasama. Kahit dito sa mansyon, hindi nila pwedeng makita. Hindi ko ma-express yung totoo kong nararamdaman kasi may nakatingin. Dylan, gusto ko kasi yung nahahawakan kita kahit marami ang nakatingin. Nakakalakad tayo at nakakapamasyal sa labas kasama si Emily. I'm sorry, love. Marahan niyang pinahid ang luha sa mga mata ng kasintahan. Nasasaktan siyang makita itong umiiyak pero hindi sila uusad kung palagi lang ganoon. Hindi pa kasi ako handang. Dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan ko. Nauunawaan ko. Kaya ginawa niya sa tingin niya ay tama. He set her free. Ayaw niyang isang hardinero lang ang sisira sa buhay nito. Hindi niya ito bibitiwan dahil gusto niya, pero dahil yon ang nararapat. Naniniwala siyang darating din ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Kung pagbibigyan ng tadhana. Mahal kita, Dylan. Samantala'y madamdaming sambit ni Emilia habang mahigpit ang yakap sa binata. I'm so sorry. Hindi pa siya handa. Mahal niya ito pero hindi pa siya handang isapubliko sa lahat. Ano nga bang tunay na dahilan? Ang imahe niyang hindi marunong magmahal at puro trabaho lang ang inaatupag? Ayos na nga yun, Emilia. Ayos lang. Ayaw niyang malaman ng publiko at grupo na sa isang hardinero lang pala bumagsak ang mapili at perfectionist sa senadora. Oo, masakit na. Na hindi mo ko kayang ipagsigawan gayong ako. Kayang-kaya ko. Pero naunawaan ko naman. Hindi ka pa handa. Hindi mo pa kaya. Mas masakit makitang nakangiti pang lalaki habang may masasakit na salitang sinasabi. Umiling siya. Ayaw na niyang magsalita pa. Tama ng pananakit dito. Isa pa'y para na rin sa kaligtasan nito, kaya niya yun ginagawa. Hindi niya hawak ang utak ng mga nakakalaban niya. Baka kapag nalaman ng mga ito na si Emily at Dylan ang kahinaan niya, ang mga ito ang kunin sa kanya. Umiinit kasi ngayon sa Senado dahil sa korupsyon. Sorry, maiintindihan ko kung aalis ka. Siguro ha, pero hindi ko pa alam kung kailan. Siguro kapag sobrang sakit na. Nanatili silang magkayakap sa madilim na gabi, sa ilalim ng mga bituin, sa mga bulaklak na naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Malaki at marami ang nagbago sa sumunod na 2 linggo. Hindi na siya pumupunta sa garden. Sa halip ay naglalagi si Emilia sa kwarto ng anak. Lagi niya itong kasama dahil mukhang iniiwasan din ito ng lalaki. Mommy, you have work today? Tinatalian niya ito ng buhok. Ang ganda ng buhok nito ay mukhang nakuha nito sa ama. Ganoon din ang mga mata. Tumango siya. Yes, anak. Pero ako yung susundo sa'yo mamaya ha. Wait for me. Okay po. May meeting siya kasama ang board of directors ng Montenegro Construction Company. Marami siyang investment sa iba't ibang kumpanya. May sarili ding negosyo pero hindi siyang nagpapatakbo kundi ang pinagkakatiwalaan niyang tao. Study well, Emily. Mommy, si Uncle po, Inosenteng tanong nito. did you two fight po? Ha? May misunderstanding lang pero inaayos na naman namin. Pagsisinungaling niya. Hindi ko na rin po siya nakikita. Palagi po ako nagpupunta sa garden pero wala po siya eh. Hindi na siya tumugon dahil hindi niya alam ang isasagot. Pagdating sa Montenegro Construction Company, ay nakasabay niya sa lobby sina Lavinia, Javier at Rafael. May kinausap na babae si Javier at pinahiya ito ni Lavinia at doon nila nakita ang matinding galit sa mukha ni Alejandro. Wala kayong karapatan na manghusga dahil lang mas mataas kayo. Galit na sigaw ng lalaki nang mahila na niya ito papasok sa opisina kung nasan si Gab na naghihintay. Wala kayong karapatan na pangunahan ang desisyon ko. That's my personal decision. Alejandro, pilit niya itong kinakalma pero umiling ito. No, mahal ko yun kahit sino pa siya, kahit ano pa siya. But she's shut up, Montilla. Angel nito. Anong alam mo? You're nothing but a spoiled heiress who's completely useless without your family's wealth. Doon niya nakita kung anong kayang gawin ng pagmamahal. Kung paano nito binago ang isa sa taong dati walang pakialam. Kung paanong handa nitong ipaglaban ang babaeng hinuhusgahan ng mga kaibigan. Alejandro, I can help you look for her. She offered. Umiling lamang ito at pagak na tumawa
habang matalim pa rin ang bawat tingin at nagangalit ang bagang. No, kaya ko sarili ko. But thank you. Okay, just tell me if you need anything, okay? Doon niya naisip. Kaya niya rin yun. Kaya rin niyang ipagsigawan at ipagmalaki si Dylan nang walang inaalala. Ngunit kung kailan naman handa ng bitiwan ni Emilia ang lahat para sa binata, ay doon ito nawala. Mang Tonyo, what do you mean he left? Kinausap niya matandang hardinero dahil hindi niya mahagilap ang binata. 2 araw kasi siyang nawala dahil sa isang event sa malayong probinsya. Opo, Senator Montemayor. Nagpaalam po kay Sol. Kahit pigilan, hindi papigil. Mukhang malungkot nga po at may dinadamdam. Napalunok siya. Ganun po ba? Sige, salamat po. Pagdating sa home office ay binagsak niya ang sarili sa upuan sa likod ng mesa. Mariing ipinikit ang mga mata. This is what you want, right? Why are you damn crying, Emilia? Hindi ka pinalaking nagpapadala basta sa emosyon. Tumahimik ka. Bumalik siya sa dating gawin ng buhay. Controlled, ngunit naging mabagsik. 1 buwan nang mabilis sa lumipas. Let me remind you. Mahina ngunit mariing paalala niya sa witness na hindi nagtutugma ang mga sinasabi. So, I will ask you again. Where did the money go? Sa huli ay talagang pinanindigan nito ang kasinungalingan. Sobrang pagod ang isip niya at pag-uwi ay sinalubong naman ang anak na umiiyak. Mommy! Emily natnawa. Pagod ang boses na Anya bago dumiretso sa sariling kwarto. Sumunod pala ito, umiiyak pa rin. I missed Uncle Dylan po. Where is he? Hindi na ba niya tayo love? Mariin siyang bumuntong hininga. Ayaw niya munang kausapin ang anak at baka ito ang mapagbuntunan niya ng lahat ng kinikimkim na sama ng loob, kahit na wala itong kasalanan. I said we'll talk later. Can't you understand? I was just asking po. Tumataas na rin ang boses ng bata na ikinapanibago niya. Siya na nga lang po yung kakampi ko dito. Ba't he disappear pa without notice? Natulala siya. Nakatitig lang sa anak. Na-attach na pala ito ng husto sa binata. Hindi niya namalayan. Nilapitan niyang anak saka mahigpitan ni yakap. I'm sorry, anak. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta eh. Bakit po? Hindi na ayos yung misunderstanding namin ng Uncle Dylan mo, Emily. Masyadong malaking problema kaya I thought you love each other po. mahal na mahal, anak. Pero kasi, hindi sapat ang pagmamahal lang. Nag-iyakan silang mag-ina sa gitna ng malaking kwarto. Hindi niya maayos na maipaliwanag sa anak ang sitwasyon dahil hindi pa nito maiintindihan yon. Ang tanging naipangako niya ay hahanapin at ibabalik ang lalaki kung gusto pa nitong bumalik sa kanilang mag-ina. Dylan? Nanlalaki ang mga mata ni Emilia dahil sa taong hindi niya inaasahang makikita sa birthday party ni Sebastian Castellano, isa sa miyembro ng Bachelor Society. Eksaktong 1 taon yun simula nung huling pagkikita nila. Dylan? Pinaghalong gulat at takot ang naramdaman niya nang magtagpong kanilang mga mata. Senator Montemayor. Anong? Nakasuot ito ng pang-waiter na uniform. Paano ito nakapasok sa Casa Castillo? Tinanguan siya nito. Nice to meet you again. Hindi niya maialis ang tingin sa binata habang nagtatrabaho ito. Kahit anoong kinakausap siya ng mga kasama niya, ay halos hindi niya mapagtuunan ng pansin dahil nakasunod ang tingin niya sa lalaki. Emilia, you okay? Oh, Leonor, may sinasabi ka ba? Natatawa itong umiling bago lumipat ang tingin kay Dylan. Nakausap si Sebastian na nasa table ni Gab. Mukhang nakilala ng binata at nagkakainitan na yata, kaya lumapit na siya. Sumunod naman ang kausap niya. Hindi ko makakalimutan yung pagmumukha mo, Castellano. Galit na wika ni Dylan. Hinawakan niya ito sa braso at marang hinihila papalayo pero hindi ito natinag. Ang ganda pa rin ng buhay mo sa serbisyo. Mukhang mapopromote ka pa nga. Hindi nga yata pumasok sa isip mo, dyan sa konsensya mo, na isang beses sa buhay mo, may sinira kang buhay ng isang tao. Dylan, stop. Hindi Emilia. Yan
Yan yung lalaking sinasabi ko sa'yo na sumira ng buhay ko para sa sarili niyang kapakanan. Para may mapagbuntunan na sisi ang failed mission na yon. Marami ang nagtaka sa paraan ng pagtawag nito sa kanya ng kasywal. May nagtaas ng kilay at umismid, pero wala na siyang pakialam. Natuto na siya. Handa na siya. Hinawakan niyang binata sa dalawang balikat, saka iniharap sa kanya bago inilipat ang mga palad sa magkabila nitong pisngi. Look at me, Dia. Look at me. Magkakilala kayo, Senator Montemayor? Tanong ni Alejandro. Sa tabi nito ay ang iba nilang kasama na tahimik. Yes. Hinawakan niyang palad ni Dylan at pinagsugpong ang kanilang mga kamay. I love him no matter who he is and what he is, just like how you love that woman, Montenegro. Alejandro genuinely smiled at them and nod. Congratulations. Nilingon niya ang binata na nawala ng galit at napalitan ng pagkagulat. Right? Mahina itong tumawa. May bahid ng pagyayabang bago siya sagutin. Oh, mahal namin ang isa't isa't walang makakapigil doon. Anito na sinama ng tingin si Sebastian na naiiling na lang at hindi na nagsalita. Formal niyang pinakilala si Dylan sa mga kasama na may kasamang pagbabanta. Walang nagawa ang mga ito dahil seryoso siya. Emily's always looking for you. Laging umiiyak. Pasensya na, hindi ko kasi kaya magpaalam kahit sa bata. Baka kapag umiyak siya sa harap ko, baka hindi na talaga ako umalisat. Nasa biyahe sila, pauwi sa tinutuluyan nito. Pinauuwi na siya pero ayaw niyang pumayag at sumama pa siya sa lalaki. Hindi na siya nagsama ng security dahil safe na safe naman siya kapag kasama si Dylan. She's always crying. Eh ikaw? Mahina siyang natawa saka nag-iwas ng tingin. Hindi. Talaga? Totoo ba yan? Oo nga. Nakarating sila sa tinutuluyan nito. Isang bahay yun na maraming nakatira o nangungupahan. Puro lalaki rin. Sa kwarto tayo. Pinagluloko pa ito ng mga naroon pero inilingan lamang nito. Pasensya na't maliit lang ang lugar at saka maingay sa labas. Sabi ko kasi iyo na ako na yung dadalo sa Montemayor Residence. It's okay. Nahihiya pa siya dahil sa nangyari kanina pagpasok niya sa bahay. Natulala ang mga naroon at halos hindi na makakilos. Tapos nung tumikim si Dylan ay agad nagsikilos at iniligpit ang mga kalat ng mga ito. Hindi makapaniwala na naroon ang isang senador. Bibili muna ako ng merienda sa labas ah. No, it's fine. Ayos lang ako. Pigil niya rito. Hinawakan niya sa braso at hinila para umupo sa tabi niya. Dylan, I'm sorry. Kahit kinakabahan ay hindi niya binitiwan ang palad dito. Sana matanggap mo pa ako if I'm not late. Hindi ka kailanman mahuhuli, Emilia. Di ba sabi ko sa'yo, hayaan kita pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kita hihintayin. Ganun ako magmahal, Emilia. Mapagtiis. Hihintayin ko hanggang sa handa ka ng sabayan akong ipagsigawan sa mundo na nagmamahalan tayo. Doon tuluyang bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. Sobrang swerte niya sa lalaking minahal. Hindi niya akalain na sa hindi inaasahang pagkakataon pa niya ito makikilala. Gusto lang naman niya noon ang hardin na walang iistorbo sa kanya kapag naroon siya. Hindi niya akalain na bibigyan din siya ng hardinerong wagas kung mahalin siya. Mahal na mahal pa rin kita, Dylan. Sobra. Humihikbing Anya. And I'm so sorry about my decision long time ago. Alam ko nasaktan kita eh. Sana hayaan mo ko ngayon makabawi. Oo naman. Makakabawi ka basta't mahalin mo lang ako, Emilia. Yun lang, sapat na. Maayos silang nag-usap, nagkaunawaan. Sa sumunod na sandali ay magkayakap sila sa maliit na kama ng lalaki. Wala naman siyang reklamo. Ayos lang ang lahat basta't kasama ito. Bakit maiksi ng buhok mo, Dylan? Did you dye your hair too? Bakit golden brown na siya? Tunay na kulay. Yung itim ang ikinulay lang. Nung nagpagupit ako, hindi ko na pinakulayan ulit. His hair is cut short on the side and longer on top. Bagay na bagay dito. Bagay sa'yo. Mahal mo lang ako eh. Napahalakhak siya. Muli, naramdaman niyang komportable siya at hindi kailangang magpanggap. Alam mo ba, kung hindi lang donor si Emily, I might think na ikaw yung tatay niya. Mahina itong tumawa.
Might be. Saan klinik ka ba humanap ng donor? Napabangon siya dahil sa sagot nito. What? Bumangon na rin ito, natatawa pa rin. Dati pa naman yun sa Monteclair Fertility Lab. Napanganga si Emilia sa laboratory na sinabi nito. Is it just a coincidence? How? I mean, you were in the army, right? Paano? May medical check-up kami na makasama ko sa Del Rio para sa army. And then may narinig kami na naghahanap daw ng sperm donor at nagkabiruan na mag-donate daw sa partnered clinic ng hospital, which is yung lab nga. Kaso, ako lang yung nakapasa dahil na rin sa traits ko. Napipilan si Emilia. Posibleng nga bang si Dylan ang ama ni Emily? Galing sa grandparents ko yung traits. Mga foreigner kasi sa father's side. Hanggang sa pag-uwi ay iyon ang nasa isip niya. What if she conduct a DNA test? Hindi kaya ma-offend ang binata roon? Anonymous kasi dapat ang information tungkol sa donor. Umiling siya. No, hindi na. Ang mahalaga ngayon ay maayos na kami. Hindi na kailangan pa magkaroon pa ulit ng misunderstanding. Magiging daddy rin naman siya ni Emily kahit na walang DNA. Baka mamaya'y umasa pa siya tapos mali naman palang hinala niya. Napahagikik siya sa sariling ideya. Ang mahalaga ngayon, masaya na ulit ang puso niya. Ang sunod nilang hinarap ay ang publiko na halo-halong reaksyon pero isa lang ang sigurado ni Emilia. Lahat man ay kumontra at humusga. Hindi niya bibitiwan ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya na hindi siya naiiba. Uncle! Hiyaw ng kanyang anak nang bumisita si Dylan sa Montemayor Residence matapos ang lahat ng problema. You're back! Hi baby girl! Hinihintay nilang mag-ina ang lalaki mula pa kaninang umaga. Hindi na nga pumasok ang bata sa eskwela dahil excited ang muling makita ito. Uncle, I missed you! Madramang wika ng bata habang pinupupog ng halik ang pisngi nito. Did you know that I'm always crying because miss na miss po talaga kita? Si Mami din. Nanlaki ang mata ni Emilia. What? Bakit naman ako nadamay dyan? Sa kabilang banda ay natatawa si Dylan habang pinapanood ang mag-ina na nagtatalo kung sino bang nagsasabi ng totoo. Tama na yan. Ang mahalaga na miss ko kayong dalawa. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Emily? Baka naman nagbo-boyfriend ka na, ah. Nasa dining area sila ng mansyon para kumain ng tanghalian. Nang sabihin daw niya na dadalaw siya, ay agad na nagpahanda ng pagkain sa Emilia. Hindi po strict si Mommy. May kasama akong security. Isusumbong ako. Singhap ni Emilia. Kung wala security, magbo-boyfriend ka nga. Remember that you're only 11 years old, anak. Ngumuso lang ang bata at nilingon siya. Uncle, si Mommy oh! Tama na yan, kumain na muna tayo. Masaya silang kumain ng tanghalian. Nagkwentuhan na parang isang pamilya. Nang matapos kumain ay nagpaalam ang bata na may online class daw. Si Emilia naman ay may emergency meeting kasama mga staff nito. I told them na hindi ako pwedeng maistorbo ngayong araw. Gigil na anito. Are they out of their mind? Sige na, nandito lang naman ako. O gusto mong ipagmaneho kita, hintay na rin kita. No, baka mainip ka doon, tsaka may media din doon. Maiipit ka. Ayaw matanong ka, pikunin ka pa naman. Hindi Tanggi ni Dylan. Minsan lang yung napikon siya. Nasa isang restaurant kasi silang dalawa. Tapos ay may mga media na biglang sumugod at nagtanong. Napikon siya dahil ang ipinupunto ng mga tanong ay paninira sa senadora. Alright, wait for me, okay? Oo naman, saan pa ba ako ibang pupunta kung nandito ang pamilya ko? I love you, Di. Hinalikan niya ang senadora sa noo. Mas mahal kita. Ayaw pa sana nitong umalis kaso'y kailangan daw. Siya'y nagpasyang bumisita sa staff quarters. Si Albi na naka-duty ay agad na umalis sa pwesto nito sa back gate para usisain siya. Si Minda ay naroon na rin. Sabi ko na nga ba, magiging boss ka namin eh. Alvin, gumalang ka sa bagong boss. Sira ulo talaga kayong dalawa. Baka sa susunod, malaman ko may anak na pala kayong dalawa, no? Binati rin siya ng ibang mga tauhan na naroon. Mga tapos na yatang trabaho, kaya mga nakatambay na. Maging si Mang Tonyo ay nasa sofa. Alam mo bang para kami lagi may multong kinatatakutan buong taon? Umupo siya sa harap nito. Bakit naman po? Si Alvin ang sumagot. Ang ibang mga tauhan ay umupo na rin.
May nakatayo sa tabi ng bintana, ang iba'y nasa kusina. Kung istrikto na si Senator Montemayor noon, mas lumala nung umalis ka. Para kang safety pin eh. Si Miss Emily lagi nandyan sa maze, naririnig ko umiiyak ka. Malaki ang naging epekto mo sa maginang yun, Iyo. Kaya nung umalis kay para rin silang napilayan. Ganoon ang tunay na pagmamahal. May saya, may lungkot, may sakit. At sa huli, babalik ang kasiyahan kung talagang karapat dapat ang mga taong nagmamahalan. Sabi naman ni Mang Tonyo. Napatungo siya sa narinig mula sa matanda. Nagsisisi siyang hindi siya nagpaalam sa magina nung magpasya siyang umalis. Pero para rin kasi yon sa kapakanan niya, mas mahihirapan siya kung makikitang umiiyak ang dalawa. Hindi ko na po sasayangin ang pagkakataon na ito. Tawanan at kamusta na sumunod na sandali sa staff quarter. Si Alvin ang pasimuno, nakalimutan na yatang naka-duty ito. Alam mo ba, Dylan, kung hindi namin alam, mapagkakamalan kang ama ni Miss Emily. Pareho kasi kayo ng kulay ng buhok tapos ng mata. Sabi ni Minda. Chismosa ka talaga, Minda. Singhal ni Alvin sa babae. Nagtawa na ng mga kasama nila. Maisyo ka. Kapag lumabas yan, ikaw yung sisisihin. Bumalik lang siya sa mansyon nang hanapin na ng bata. 6:00 naman ng hapon dumating ang ina nito. Magkakasabay rin silang kumain ng hapunan. Noong gabi, nagkayayaan silang magtungo at magpalipas ng oras sa hardin na sila lang ang may karapatang tumambay. I miss this, bulong ni Emilia. Ako rin. Mahinang aniya sa tuktok ng ulo nito. Magkatabi silang nakaupo sa love seat na roon. Nakasandal ito sa balikat niya at nakapulupot naman ang kanyang braso sa baywang nito. Minsan, hindi ako makatulog sa gabi dahil naalala ko yung hardin. May pagkakataon din nagigising ako ng maaga at naghahanap ng gamit sa pagbubungkal ng lupa. Tapos saka ako maiisip na, wala na nga pala ako sa mansyon. Sorry ulit Dila na, kung hindi sana ako naging duwag. Tapos na yon. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa at magkasama na tayo ulit ngayon. Tahimik nilang pinanood ang kanilang anak na naghahabol ng mga alitaptap. Sa tagal niyang nag-aalaga ng hardin, ngayong gabi lamang nagkaroon ng alitaptap. I got one! Iyaw ng bata, saka tumakbo papalapit sa kanila at dahan-dahang binukas ang palad. It's magical, Mommy! Daddy! Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, magkakasama silang tatlo sa gitna ng hardin. Hindi perpekto, pero sapat nang sila lamang ang nakakaintindi. Makalipas sa ilang taon ay naging opisyal silang pamilya sa harap ng Diyos at harap ng batas. Napagpasyan din nilang magpa-DNA test. At himalang positibo ngang si Dylan, ang ama ni Emily. Marahil ay sadyang itinadhana sila dahil hindi pa man nagtatagpong kanilang landas, ay mayroon ang nagdudugtong sa kanila. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!